Ngayong araw nga, may pupuntahan na naman ako na isang lugar dito sa Calgary. At dahil nga nagsabay na naman kami ng kasamahan ko na mag-day off ngayong linggo. Kaya naman nakulayan yung plano namin. Pagtapos nga, nung paalis na kami, nakasalubong namin yung may-ari ng bahay. At ang sabi niya, ihatid na daw niya kami gamit yung sasakyan. At pagdating nga namin doon sa terminal ng bus, kami lang pala talaga yung iniintay ng driver. Dahil nga wala pang ibang pasahero. Nagulat na nga lang din ako at babae pala yung driver. At papunta na nga kami niyan sa downtown. Kitang-kita nyo naman yung paligid dahil nga umagang-umaga pa at napakaliwanag pa. Isa nga lang ang schedule ng papunta sa Lake Louise. Hindi ko nga lang din talaga alam kung sa ibang araw kagaya ng isang schedule lang ang schedule nila papunta sa Lake Louise. Gusto nga kasi namin ay umaga sana o yung maagang maaga. Kagaya nung schedule namin nung nagpunta kami sa van. Ang oras nga ng pag-pick up sa Showville ay alas 8 ng umaga. Ang travel time nga ay tatagal ng halos 3 oras. Pero kung may sasakyan ka nga, tatagal lang ang biyahe ng 1.5 oras hanggang 2. Iba nga yung naging daan papunta dito sa Lake Louise. Nung una nga akala namin kami lang o kukonti lang yung magiging sakay ng bus. At nung dumaan na nga yung bus sa downtown, andun pala talaga halos lahat yung nag-book ng ticket papunta sa Lake Louise. At sa puntong to, malapit-lapit na kami sa last destination ng bus. Parang Baguio Pills nga lang yung biyahe dito dahil nga yung daan dito ay pataas. Kagaya nung sa Baguio. Habang tumatagal nga ay paliit ng paliit yung daan. At sa punto nga yan, nakababa na kami ng bus. Tapos naghahanap kami ng CR dahil naiihi na kami pareho nung kasama ko. Tapos nagugutom na rin. Nung pagdating nga namin ay halatang halata na marami ng tao. Dahil nga napakaraming sasakyan doon sa parking. Tapos nga ay ang dami-daming shuttle nang papunta naman sa Moraine Lake. Tapos nga nakakita na kami ng signage ng may CR. Kaya nag-CR talaga muna kami nung una. Habang naglalakad nga ako niya, nakita ko na yung lake. Sabi ko talaga muna mag-CR muna tapos kumain dahil gutom na rin talaga ako. Naghahanap na kami ng pwedeng mapwestuhan para makakain dahil nga gutom na rin talaga kami ng kasama ko. Buti na nga lang at nagbaon na lang kami dahil wala namang masyadong mabibilan dito sa loob. Hindi nga kagaya ng downtown sa Van na napakaraming pwedeng pagpilian na pwedeng pagbilan ng pagkain. Sobrang daming tao doon sa pinakaharap. Habang naglalakad nga kami, wala talaga kami makita na pwedeng makainan. Kaya nga habang naglalakad, wala na lang kaming ginawa na kasama ko kundi magtawanan ng magtawanan. Dinadaan na lang namin sa tawa yung gutom na nararamdaman namin noong mga panahon na yan. At sa kalalakad nga namin, nakarating kami doon sa kabilang side. Ito yung side na kung saan pwede kang mag-arkila ng mga bangka. Mas konti nga yung tao sa part na to. At ito na nga yung price kung mag-arkila ka ng bangka. $75 ang babayaran mo kung adult ka at 40 naman sa mga bata. Tapos nga madadagdagan pa yan dahil nga may tax pa. Pero okay na din dahil sulit na sulit naman talaga. Dahil nga isa ito sa pinagmamalaki dito sa Calgary, sa Alberta. Kaya halos lahat talaga ng tao dito sa Calgary gustong gusto talagang makapunta rito sa Lake Louise. Ang akala ko nga noon mas matatagalan pa na makapunta ako dito dahil nga wala naman akong kakilala dito na may sasakyan. Pero pag talaga gustong gusto mo yung isang bagay, marami talagang pwedeng gawing paraan. Ano ba naman kasi ang mag-aakala na ngayon nakikita ko na to ng personal. Dahil dati nga sa pictures ko lang to nakikita. At ito nga yung side na pinakamarami at nagkukumpulan talaga yung mga tao dyan. Dahil nga nagsawa na kami doon sa view sa baba, naisipan naman namin na kung ano nga ba ang meron doon sa taas. Meron din kasi ditong part na pwede mo akyatin na hindi ko rin naman talaga alam kung ano nga bang meron sa taas. Habang pataas nga kami ng pataas, pakipot naman yung nagiging daan. Tapos nga, bigla ko na lang naisip na baka mamaya may biglang lumabas na bear. Wala pa naman kaming dala na bear spray. Kaya nagkasundo na lang din kami ng kasama ko na wag na lang ituloy itong ginagawa namin. Pero ang totoo, hinihingal na rin talaga kaming dalawa. Kaya ang ending, bumaba na lang kami ulit doon sa baba. This time nga, doon naman kami sa kabilang side pupunta. Iba't ibang klase nga ng tao ang makakasalubong mo dito. Iba't ibang lahi. At nandito na nga kami sa kabilang side. Mas konti nga yung tao dito sa side. Mas makikita mo nga ng buo yung lugar sa part na to. Kaya buti na lang talaga naisipan namin na dumaan dito sa side na to. Malapit-lapit na rin kasi yung biyahe ng bus pa uwi. Mapapamangha ka na lang talaga sa mga nakikita. Pagtapos nga, nung naglalakad kami, pabalik na doon sa bus kung saan kami sasakay, may nakita rin kami doon na mga naliligo
maligo doon sa mismo. Pwede ngang maligo pero parang nakakahiya naman na maligo dahil napakaraming tao na nakatingin. At dahil nga may oras pa, naisipan namin na kumain dahil nga medyo mahaba-haba yung magiging biyahe. Yung mga natira doon sa baon namin. Pagtapos nga namin kumain, nagpunta na kami sa bus stop kung saan kami sasakay pa uwi. Sa mga gantong oras nga, napakarami pa rin tao at napakarami pa rin na dumadating. Mas may advice ko nga na magbaon na lang o magdala ng pagkain kung pupunta kayo dito. Dahil nga bukod sa kukonti ang pwedeng pagpilian, medyo may kamahalan din yung presyo. Pwede ka rin naman kumain kung saan-saan, basta lang linisin pagtapos mo kumain. Mas may advice ko rin na magdala kayo ng banig o pangsapin dahil nga karamihan dito ay puro mga damo. Hanggang alas 4 na nga pero tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga tao. Ang sabi nga nila, mas maganda rin daw na magpunta dito pag winter time. Mas okay sana kung may sarili kang sasakyan at magpunta ka dito sa winter time. Parang pag bus kasi yung sinakyan mo papunta rito, parang nakakatakot. Nakita ko kasi yung dinaanan namin papunta rito. Nasa medyo taas kasi yung bandang ito ng Lake Louise. Parang yung daan papuntang Baguio. May mga bangin na makikita doon sa paligid. Habang pataas ng pataas nga, paliit ng paliit yung mga nagiging daan. Parang naiisip ko, pag time ng winter, parang napakadulas nung daan. Kaya parang nakakatakot kung magbabas ka dahil nga napakalaki nung sasakyan na yun. Mas malapit nga yung nilakad namin dito compare sa nilakad namin nung nagpunta kami sa van. Doon kasi sa van, layo-layo yung pwede mong puntahan. Hindi kagaya dito sa Lake Louise, na Lake Louise lang talaga yung pwede mong puntahan. Kaya masasabi ko na mas pagod kami nung nagpunta kami sa van compare dito sa Lake Louise. Kaya maganda na rin talaga na nauna namin napuntahan yung van kesa dito sa Lake Louise. Kung saan nga kami bumaba kanina, doon din kami pupunta. Dito talaga sa Canada, pag nakastop yung stoplight, kailangan mo talagang mag-stop. Kahit nga wala naman sasakyan na dumadaan, kailangan mo pa rin talagang tumayo at maghintay ng pagtawid. Ganun nga kadisiplina ang mga tao dito. Kaya mahahawa ka na lang din, kaya gagaya ka na lang. Kung sino nga yung naging driver namin kanina nung papunta dito sa Lake Louise, siya pa rin yung nag-drive sa amin pauwi. At andito na kami agad sa downtown. Hindi na nga lang ako nakapag-video nung pauwi doon sa banda sa Lake Louise, pababa dito sa downtown. Dahil nga parang pare-pareho na lang din naman yung napapakita ko sa inyo. Tapos nakita ko nga itong simbahan na malapit dito sa lugar namin.